Maaga akong nagising para magluto ng almusal namin ni Alfonso kahit na alam ko namang hindi niya kakainin, umaasa pa rin kasi ako na baka isang araw magbago ang ihip ng hangin at kumain siya kasabay ko, na baka pag nangyari yun ay magbago ang turing niya sa akin. Sinimulan ko nang ihain sa lamesa ang mga pagkain at may narinig akong kalampag at doon ko nga nakita si Alfonso na hinila ang upuan para umupo sa lamesa. May kung anong saya sa dibdib ko nang nakita ko siyang nakaupo doon at nagsimulang magsalok ng kanin sa kanyang pinggan, agad naman akong kumuha ng ulam at inalok siya. Alfonso, itong adobo gusto mo ba? Sa sandukan kita, sabi ko habang nakangiti pero nakita ko lamang siyang nakatingin sa akin habang walang ekspresyon, ibababa ko na sana ang mangkok ngunit agad siyang nagsalita na siyang ikinagulat ko. Huwag mong samahan ng taba, sabi niya at umiwas ng tingin kaya naman agad kong pinili ang mga karne at tulad ng sabi niya ay hindi ko ito nilagyan ng taba. Masaya akong nakangiti sa kanya habang siya ay kumakain at kahit na nagtataka sa mga ikinikilos niya nitong mga nakaraang araw, ay hindi ko mapigil ang umasa na baka ito na yung hinihintay ko na chance para magsimula ulit kami ng bago ni Alfonso bilang mag-asawa, iniisip ko pa lang ay kinikilig na ako. Kakain ka ba or you will just keep staring at me, biglang sabi nito kaya aligaga naman akong nagsali ng kanin sa aking plato. Kakain ako, sabi ko at kumuha ng ulam at nagsimula na ring kumain. I'm done, biglang sabi niya at tumayo kaya naman tumayo rin ako at agad na lumapit sa kanya. Aalis ka na, ingat ka sa biyahe, nahihiyang sabi ko nang tingnan ko siya ay may nakita akong kung anong kislap sa mga mata niya o feelingera lang ako. I'll be home by 7 p.m, sabi nito at kinuha ang coat niyang nakasampay sa upuan at umalis na. Hindi ko na siya sinundan at tiningnan ko na lamang habang papalayo, first time ang lahat ngayon na walang pagkukunwari kay Alfonso. Mukhang ipinapahintulot na ng Panginoon na magkaayos kami ni Alfonso, na maayos ang lahat sa amin dahil may nakikita akong pagbabago sa kanya. Ngayong mukhang magkakaayos na ang lahat ay mas lalo akong nagpursigi na hindi siya sukuan. Andito ako ngayon sa sala at nanunood dahil katatapos ko lang sa mga gawaing bahay, andito rin ako para hintayin si Alfonso. Tiningnan ko ang orasan at nakita kong pasado alas 7 na, ang akala ko pa naman ay eksaktong 7 siya dadating. Naghintay pa ako ng naghintay pero nararamdaman ko na ang bigat ng aking mata hanggang sa unti-unti na nga akong kinain ng antok. Naramdaman ko naman ang mga kamay na tila humahaplos sa aking pisngi kaya naman agad akong napadilat at napatayo, oo nga pala sa sofa na ako inabutan ng antok. Tiningnan ko kung sino ang humaplo sa akin kanina at nakita ko si Alfonso na nakaupo malapit sa akin. Andyan ka na pala, sorry nakatulog ako, sabi ko at tiningnan siya, ako lang ba ito o nakita ko siyang ngumiti? Ngumiti ba si Alfonso? Come on let's go upstairs and sleep, mahinahong sabi niya ngunit nahihiya akong umiling, nakita ko namang napakunot ang noo niya at agad akong nagpanik dahil baka magalit na naman siya dahil sa inakto ko. Ano kasi, yung kwarto ko dyan lang sa baba, sa maid's quarter kaya di ako makakasama sayo sa itaas, na kayo kung sabi ko, naramdaman ko naman ang kanyang kamay na mahinahong itinaas ang baba ko kaya napatingin ako sa kanya. I'm sorry Chanda, biglang sabi niya kaya naman ako ay gulat na napatingin sa kanya. Si Alfonso, nagsusorry ngayon sa harapan ko. Ha, tila lutang na sabi ko. Chanda, I know that it's too late know that I regretted all the cruel things I did to you. I want our marriage to work. I want us to start something new this time, seryosong sabi nito at ang mga mata ay tila naluluha pa. Naramdaman ko naman ang mga luhang tumutulo sa aking mata, hindi tulad ng dati na puro sakit ang dahilan kaya ako umiiyak, ngayon ay umiiyak ako dahil sa sobrang saya dahil matagal ko na itong hinihintay. Talaga Alfonso, magsisimula ulit tayo ng bagong buhay. Tanong ko ulit dito at naramdaman ko naman ang kamay niyang pinunasan ang mga luha ko. Yes if you will agree, sabi nito at nakangiti. Pero yung nagawa ko sa'yo dati Alfonso na kasalanan, kailangan ko ring linawin sa'yo ang tungkol sa pagkamatay ni ate, sabi ko at nakita ko naman ang mukha niya na biglang nagseryoso kaya nakaramdam ako ng takot. Alfonso, alam kong mahal na mahal mo yung ate ko at iniisip mo sigurong tinulak ko siya sa building kung saan mo kami naabutan at kung saan nahulog si ate, panimula kong sabi kahit natakot ako sa maaaring mangyari ngayon.
Pero sa tingin ko ay ito na ang tamang panahon para sabihin sa kanya lahat. Alfonso, hindi ko itinulak si ate sa building, hindi ko rin ginawa yung pilit na pagpirma mo para maging kasal tayo nung lasing ka, lahat ng iyon ay bilin sakin ni ate bago siya mamatay. Tiningnan ko siya at tahimik lang itong nakatingin sa akin. Ate loves you very much to the point na kahit alam niyang mahal kita ay hindi siya naparaya. Not until nalaman niyang may leukemia siya at malala na yung sakit niya. She don't want to be treated kaya napagdesisyonan niyang magpakamatay. I tried to stop her pero sabi niya, she wants to see our grandparents soon. Pagod na din daw siya sa mga treatments na feeling niya ay mas papatay sa kanya. I paused at pinunasan ang mga luha kung sobra nang naglabasan. Then, why in the hell did you set me up for this marriage? The marriage that I didn't want in the first place? Naguguluhang tanong niya at naramdaman ko na naman ang pamilyar na sakit sa aking dibdib dahil sa huling sinabi niya. This is her last will, Alfonso. Alam niyang mahal kita at sa tingin niya ay mapapabuti kung sa akin ka mapupunta. I will be honest, Alfonso, masaya ako dahil sa akin ka pinaubaya ni ate. Hindi ako nagsisisi doon kaya kahit anong masamang nagawa mo sa akin ay hindi ako sumusuko kasi I know that I will regret it someday. Sabi ko at nakita ko naman ang bibig niya na napabuka ng bahagya. I'm really sorry, Alfonso, sabi ko at huminga ng malalim. It feels good na masabi ko ang mga tinatago kong sikreto na matagal ko na sanang gustong sabihin, yung sikretong naging dahilan kung bakit ang gulo ng relasyon namin ngayon. Let me digest all of this information, I'm shocked and confused right now. Let's sleep, sabi niya at agad na umalis. Hinayaan ko na muna siyang mapag-isa at pumunta na ako sa kwarto ko para makapagpahinga na rin. Masaya at magaan ang pakiramdam na nagising ako ngayon dahil alam kong okay na kami ni Alfonso at nasabi ko na sa kanya ang lahat-lahat. First time itong nakaramdam ako ng kaginhawaan sa paggising ko at sana ay magtuloy-tuloy ito. Tulad ng dating gawi ay nagluto muna ako ng almusal ni Alfonso pero hindi pa din siya bumababa kaya naman napagpasyahan ko na siyang silipin sa itaas. Pag-akyat ko at pagbukas ng kwarto niya ay wala siya doon. Ang aga naman ata niyang umalis. Bumalik ako sa ibaba at kumain na lang mag-isa at tulad ng dating gawi ay naglinis na ako ng buong bahay. Alas 12 na ng gabi pero hindi pa rin umuwi si Alfonso. Papikit na ang mga mata ko pero wala pa rin siya, hanggang sa namalayan ko na lang na nakatulog na ako sa sofa. Oo, gusto ko kaagad possible, rinig ko sa isang tinig, mukhang boses yun ni Alfonso at nakauwi na siya. Tiningnan ko kung nasaan siya at nakita ko siyang nakatalikod sa akin pero medyo malayo ito. Matapos niyang ibaba ang tawag ay umakyat na siya sa itaas. Hindi niya siguro ako napansin kasi ang dilim dito at pinatay ko ang mga ilaw. Umakyat ako sa itaas para sana kamustahin si Alfonso pero pakatok na ako ng pinto nang marinig kong tila may kausap ito sa telepono. Buti na lang at medyo naiwang nakaawang ang pintuan niya kaya agad ko siyang nasilip. I don't know dude kung dapat ko ba siya paniwalaan sa mga explanations niya, pero kasi nagawa niya akong pagkaisahan sa marriage namin dati. I'm sure hindi malabong mangyari na gawin niya ulit yun, sabi ni Alfonso sa kabilang linya habang siya ay nagpapalit ng damit. Sino yung kausap ni Alfonso? Hindi ba siya naniniwala sa mga explanations ko? Feeling niya ba hindi totoo ang mga sinabi ko sa kanya? Sabi ko sa kanya we should start something new, mukhang okay naman yun sa kanya. Besides pag napaikot ko siya sa mga palad ko ay pwede na akong makawala sa marriage na to without worrying anything. Mayabang na sabi niya at tila natatawa pa. Ibig sabihin planado niyang lahat ng ito. Planado niyang mahulog ako sa mga bitag. Akala ko pa naman nagbago na siya pero hindi pa pala. Akala ko hindi na ulit ako iiyak sa piling niya dahil sabi niya ay magsisimula kami ng bago pero hindi pala. Nakakapagod ka namang mahalin Alfonso. Sapaw-sapaw ko ang dibdib ko habang tahimik na umiiyak ay napagdesisyonan kong bumaba ng hagdan papunta sa kwarto ko sa baba. Pagpasok ko ay hindi ko na napigil ang humagulgol. Ganto na lang ba lagi? Makakatulugan ko na naman ang pag-iyak. Nakakasawa na, wala akong ganang gumalaw ngayon, tila nanghihina ang buong katawan ko dahil sa pagod at pag-iisip sa mga narinig ko kagabi. Nakatulala lang akong nakatingin sa kisame habang may mga luhang lumalabas sa aking mga mata. Kahit anong punes ko ay tila hindi pa rin natutuyo dahil sa walang humpay na pag-iyak ko. Nakarinig ako ng mumunting katok sa aking pintuan.
Chanda, gising ka na ba? I'm going to work na, si Alfonso. Hindi ko siya inabalang sagutin pa at tinalikuran ko na lang ang pintuan. Kung hindi ko siguro narinig ang mga sinabi niya kagabi ay baka kiligin pa ako dahil sa ginagawa niya ngayon, pero hindi eh. I guess tulog ka pa, sabi ulit niya at hindi na ko nakarinig ng boses pa. Pinunasan ko ang mga luha ko at tahimik na umiyak. Naghanda ako ng hapunan para kay Alfonso, kahit na ba may sama ako ng loob sa kanya ay kailangan ko pa rin siyang pagsilbihan kasi asawa ko pa rin siya. Wala akong balak antayin siya ngayon kaya naman nauna na ako sa kwarto. Huminga ako ng malalim at matamlay na humiga na naman sa kama at tula lang nakatingin sa kisame. Ano kaya ang buhay ko ngayon kung hindi ko ginawa yung kabaliwan kong pagpapakasal kay Alfonso? Masaya siguro ako ngayon at hindi laging umiiyak. Ang baliw kasi nitong puso ko minsan na nga lang tumibok dun pa sa maling tao. Natatakot ako dahil kung ipagpapatuloy ni Alfonso ang pagiging ganito ay baka sumuko na ako at ang puso ko. Matagal nang sinasabi ng utak ko na tama na, pero yung syunga kong puso sabi ay magtiis ka muna. Alfonso, nakakapagod na. Sa kalagitnaan ng pagtulog ko ay may narinig akong tila nabasag kaya naman agad akong pumunta para tingnan iyon. Nakita ko sa sala si Alfonso habang may basag na bote sa tabi niya. Naglasing ba siya? Agad ko siyang nilapitan para ik-ek kung may sugat ba siya o wala at sa kabutihang palad ay wala naman. Tinapaktapik ko ito sa kanyang mukha para magising dahil mukhang nakaidlip. Alfonso, gising, doon ka na sa taas matulog. Ainal-alayan ko siyang tumayo na buti naman ay nagawa ko at pilit siyang ainal-alayan kahit mabigat. Sa kabutihang palad ay nakarating kami ng ligtas sa kama niya, pinahiga ko siya doon at kumuha ako ng damit sa cabinet niya dahil sobrang basa na ang damit niya. Alfonso, itaas mo yung kamay mo, sabi ko dito pero hindi naman ito sumunod kaya kahit mahirap ay nagawa ko namang maubad yung damit niya. Akmang isusuot ko na ang damit niya nang bigla siyang nagsalita. Chanda, nalalasing na tanong niya. Ako nga, sabi ko at pilit isinusuot sa kanya yung damit pero ayaw niya talagang isuot ito. Isuot mo na to, Alfonso, nang makatulog ka na. Wala akong nakuhang sagot sa kanya at akmang aalisan ko na dahil mukhang walang balak talagang magsuot ng damit ito. Tumayo na ako pero hinila niya ang kamay ko at hinila palapit sa kanya. Naramdaman kong hinawakan niya ang pisngi ko at hinalikan ako ng marahas sa lobby. Hindi ako agad nakatugon dahil gulat na gulat ako sa mga nangyari. Bakit niya ako hinihalikan? Come on, kiss me back. Sabi niyo at amoy na amoy ko ang amoy ng alak ay peppermint na mouthwash nito. Kahit walang ideya kung paano humalik ay tinugunan ko siya. Naramdaman kong kinagat-kagat niya ang aking ibabang labi at tila pinanggigilan nito. Ipinasok niya ang dila niya sa bibig ko na tila may hinahanap at nang magtama ang mga dila namin ay agad akong napaungol. Dahil sinipsip niya ang aking dila habang ang mga kamay niya ay nasa loob na ng aking damit at naglalakbay na rin. Hindi ko na napigilan at napahawak na rin ako sa kanyang dibdib at doon ay naglakbay na rin ang mga kamay ko. Ang mga halik ni Alfonso ay bumaba papunta sa leeg ko at narinig kong pinunit niya ang damit ko. Alfonso, ba't mo pinunit? Sigaw ko. Ungol ko dahil imbes na sagutin ako, ipinasok niya ang isang kamay niya sa shorts ko at doon sinapo ang aking hiyas. Hinubad niya lahat ng saplot ko sa katawan. Pinagpalit niya ang pwesto naming dalawa, ngayon ay nasa ilalim na ako at siya naman ang nasa ibabaw. Ang isang kamay niya ay pinaglalaroan ng dibdib ko habang ang isang kamay ay naglalabas-pasok sa hiyas ko, pinagsasawaan niya rin ang dibdib ko at kinakagat-kagat ito kaya mas lalong nabuhay ang init ko sa katawan. Hindi ko namamalayan na sumusunod na rin ako sa mga galaw niya at sinasalubong ang bawat galaw ng daliri niya. Nang magsawa sa mga dibdib ko ay bumaba siya kapantay ng aking hiyas at walang pasabing kinain ito. Alfonso, sige pa, ungol ko habang hawak ang ulo niya at pilit inangungudngud ang kanyang mukha sa hiyas ko. Naramdaman ko namang sinisip-sip niya yung ano ko at kinakagat-kagat na siyang mas nagpapasarap sa nararamdaman ko. Nakita kong hinubad niya yung boxers niya kasama ang brief at doon ko nakita ang sumasaludong talong niya. Masyadong malaki. Magkakasya ba ito sa akin? Umupo siya sa kama at doon ay malamlam akong tiningnan. Ride me, sabi niya kaya naman ay sinubukan kong umupo sa harapan niya pero ulo pa lang ay masakit na.
Masakit, Alfonso. Tiningnan ko siya at tila nagbabaga pa rin ang kanyang mga mata sa pagkabaliw kaya pinilit ko ang sarili kahit masakit. Hinawakan ko ang ulo nito at pilit ipinapasok sa hiyas ko. Napahiyaw ako sa sakit, naramdaman ko namang ainal-alayan ako ni Alfonso sa bewang at pilit idinidiin sa ano niyang tayong tayo. Matapos tuluyang mapasok ay sumandal muna ako sa dibdib ni Alfonso habang nag-a-adjust sa kanya. Move, sabi nito kaya agad kong sinunod ang utos niya. Nung una ay mabagal ang paggalaw ko pero nung kalaunan ay bumilis na. Alfonso, sobrang higpit. Naramdaman kong hinawakan niya ang dibdib ko at doon minasamasahe. Nagpatuloy kami sa ganun hanggang sa maabot namin ang sukdulan. Nagising ako sa kalagitnaan ng hateng gabi upang umihi, kahit na masakit pa rin ang hiyas ko ay hindi ko ininda. Pagkatapos ng tagpong iyon ay nakatulog agad si Alfonso at hindi na nasundan pa. Pabalik na ako sa kama nang makita ko ang cellphone ni Alfonso na nagba-vibrate. Tiningnan ko ito at unang nakita ko ang wallpaper niya at si Connie. Naramdaman ko na naman ang pamilyar na sakit sa puso ko at hindi maiwasang maluha. Bakit wallpaper niya si Connie? Akala ko ba ay tapos na ang relasyon nilang dalawa? Kahit na nahihirapang huminga ay nagawa ko pa ring buksan yung phone niya. Buti at walang password kaya na-access ko kaagad. Binuksan ko ang messages at doon tila gumuho ang mundo ko. How long pa ba dapat akong magkunwari na hindi tayo okay? Just wait a little more, Han. Nakukuha ko na ang tiwala niya, sabi ni Alfonso. Pero grabe talaga, Han, ang ginawa mo saking pagpapaalis sa house niyo. Akala ko totoo na talaga yun, saad ni Connie. Syempre hindi, Han. Gusto ka ng hiyas ko. Me too. Ang sarap mo, kayang kainin, Han. Talaga lang no, kaya dapat di mo ako pakawalan. I love you. Mahal din kita palagi, Han. Ang bababoy nila. So, all this time pagpapanggap lang ang pagpapaalas ni Alfonso kay Connie. Mga wala ng respeto sakin. At anong sinabi ni Alfonso? Mahal niya si Connie. Kailan? Paano nangyari yun? Ako ang nasa tabi niya at totoong nagmamahal sa kanya. Lumuluhang bumaba ako at nagpunta sa kwarto ko. Ayoko na, Alfonso. Gino, puntahan mo ako, please. Wait, are you crying? Anong nangyari? Mamaya ko na ipapaliwanag sa'yo. Please sunduin mo na ako, nagmamakaawang sabi ko. Sige, sasama na ako. Agad kong nilagay sa bag ang aking mga damit at handa nang umalis. Hindi ko na kaya ang pinaggagawa ni Alfonso sakin. Tama na ang mga sakit na ipinaranas niya sakin. Lumabas ako sa gate ng bahay at tumakbo papunta sa park ng subdivision. Doon ko sinabi kay Gino na makipagkita sakin para sunduin. Hanggang ngayon ay walang humpay ang pagluha ko habang inaalala ang mga palitan ng messages nila ni Connie at ang wallpaper nito na mukha ulit ni Connie. Gusto ko silang sugurin at murahin pero masyado nang nanghihina ang pisikal at emosyon kong pangangatawan. Nakakita ako ng liwanag ng kotse na papalapit sa akin at doon ko nga nakita na lumabas si Gino. Lumingali nga ito sa paligid at hinahanap ako at nang magtama ang mga mata namin ay agad siyang tumakbo papunta sa akin. Chanda, anong nangyari? Ba't ka umiiyak? Nag-aalalang tanong nito sa akin. Pagod na ako, Gino. Ayoko na, ilayo muna ako dito please. Nagmamakaawang sabi ko habang umiiyak. Okay, ilalayo kita dito, Chanda. I will keep you safe at hindi ko hahayaang may mangyari sa iyong masama. Seryosong sabi nito at binuhat ako ng pa-bridal style. Isinakay niya ako sa kotse at umalis din para balikan yung bag kong naiwan sa bench. Pagtapos ay agad siyang sumakay sa kotse niya at nagsimulang mag-drive. Kahit hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin ay panatag ang loob ko. Hindi ko alam kung bakit pero kapag nasa tabi ko si Gino pakiramdam ko ay ligtas ako at walang mananakit sakin. Nagising ako sa isang mahinang tapik sa pisngi at pagmulat ko ay agad kong nakita ang maamong mukha ni Gino. Andito na tayo, nakangiting sabi niya. Lumingali nga ako sa paligid at doon ko nakita na nasa isang hindi pamilyar na lugar kami. Asan tayo? Tanong ko habang tumitingin-tingin pa rin sa paligid. Sa La Union, nakangiting sagot ni Gino. Gusto ko munang ilayo ka sa mga stress, especially kay Alfonso kaya dito kita dinala, seryosong sabi Into. Paano mo nalamang si Alfonso ang dahilan?
Shanda, si Alfonso lang naman ang dahilan kung bakit ka malungkot at umiiyak kaya hindi na mahirap hulaan kung sino na naman ang nagpaluha sa'yo. And with that, doon ako nataman sa mga sinabi ni Gino ngayon. Natawa ako nang mapakla sa aking isipan, tama si Gino. Si Alfonso lang naman ang dahilan kung bakit ako laging nasasaktan at umiiyak. Naramdaman ko ang kamay ni Gino sa aking mga pisngi. "You're crying again," malungkot na sabi ni Gino habang nakatingin sakin. "You don't deserve that. Alam kong may nagawa kang kasalanan kay Alfonso pero sobra-sobra na ang kabayaran mo para sa kanya." "Natauhan na nga ako Gino natatawang sabi ko kahit na umiiyak. Na-realize ko na mahabang panahon na ako nagdudusa sa kamay niya, nakakapagod din pala Gino," sabi ko habang nagpupunas ng luha. "Let's forget everything Chanda kahit ngayon lang, hayaan mo muna ang sarili mong maging masaya, think of it as a vacation," nakangiting sabi ni Gino. "Halika na." Masiglang sagot ko naman. "Kakalimutan muna kita Alfonso dahil pagbalik ko magtutuos tayo." Tulad nga ng sinabi ni Gino ay nagsaya kami at walang inalala na problema. Naggala kami sa La Union na siyang ikinasaya ko talaga. "Chanda mamitas tayo ng grapes," excited na sabi ni Gino. Sige, nakangiting sabi ko naman. Namitas kami ng mga grapes sa farm at natutuwa ako dahil ang lalaki ng mga nakuha ko. Masayang namimitas ako ng mga grapes nang mapansin kong nakatingin sakin si Gino habang nakangiti. "Mas maganda kapag nakangiti Chanda," nakangiting sabi nito. Naramdaman ko namang nag-init ang pisngi ko dahil sa sinabi niya. "Bolero, mamamatay ka na lang." Hindi ako nambobola kasi totoo yung sinasabi ko. Alfonso is a asshole para saktan ka lang niya. Wala di niya ma-realize yun, sabi ko sabay tawa ng mapakla para mapagan ang atmosphere pero hindi ko alam kung nakatulong ba talaga. "Chanda, if you will just let me, I want to protect you sa lahat ng mananakit sa'yo," bigla nitong sabi. "Bakit mo naman gagawin yun, Gino? Ayokong maging pabigat sa'yo, kakayanin ko to. Chanda kasi mahal kita, matagal na kitang mahal kaya nasasaktan ako kasi wala man lang akong magawa para maibsan yung sakit na nararamdaman mo ngayon. Pero Gino hindi pwede, may asawa ako. Pero hindi kanya mahal Chanda, ako, mahal na mahal kita. Hindi ko masusuklian yung pagmamahal mo sakin ngayon Gino. Hindi ko hinihiling na suklian mo yung pagmamahal ko sa'yo, Chanda, ang gusto ko lang ay hayaan mo akong mahalin at protektahan ka, kasi Chanda ikamamatay ko na pag nakita pa kitang nasasaktan dahil sa kanya." Naantig ang puso ko dahil sa sinabi ni Gino, kung sana natuturuan ang puso kung sino ang dapat mahal.